Stream Dagat Time on Spotify. Makipagbardagulan using my vocabs. Over naman sa ass. Watch Dagat Time on Spotify. So yeah, welcome back sa ating new episode dito sa Nyakak Alive. Grabe ng mukha pa ako para sa inyo. Para sa inyo ko to kasi ka, diba? Parang nakakabastos. Ang dami pa rin nagko-comment talaga sa akin na walang sounds, background music. Yung makaka-copyright nga, diba? Ang kulit nyo talaga, no? Sabi na makaka-copyright nga, totoo yung 100%. Kaya, huwag natin patagalin pa. Adjust the lips. So, ayan. Ang gamit ko ngayon is ang favorite kong Namojane shade. Yung lip choke natin, lip gloss. This is our Sophie & Co. Lip to Lelap collection. Ayan. Ang ganda, oh. Nakakaganda talaga nito. Totoo to. Totoo to, tanga. Basta nakakaganda talaga siya, mga e-gator. So, malapit na yan. This coming Friday, October 10, ang ating launching ng Lip to Lelap collection. So, skip ads yun na naman. Parang nakakabal. So, DJ Mod, move it. So, yeah, dumako na tayo sa ating first story sa ating episode 36. So, ang kanyang category dito is Strata is a lush libido. Is a lush SKL. At ang kanyang titulo dito is Thanksgiving. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie and Gators. Share ko lang yung story namin ang bawaret ko kasi namimiss ko na siya. Since we're going through a rough patch, over naman sa gaspang. Anong gaspang? Baka problem na. So, nakakabas. So, let's move on. For informative lang nga, bago nyo sabihin na Wansa ay live-in party in the USA and si Bowa is American. Okay. Nakatira siya. TFC. TFC type. So, family yung OWA niya. At nasa USA sila. And this story took place 3 years ago near back. Sabi niya dito, ito na nga, Mima. So, yan nangyari to nung first year of dating namin. Both kami ni Bawa ng first ang isa't isa sa everything. So, syempre, Gino-G kami sa Nyorul kasi over na kami sa libido noon pa. Ba't kasi napigilan? So, let's move on. Sa baloy nila ako nag-celebrate ng Thanksgiving para makapag-bonding ako sa family is love niya. Buong araw nag-help ako magluto ng such everything nice. Since buong fam niya is kasama namin buong araw at nagbi-build up talaga ang erbog namin the whole day. Sabi ko hindi mapipigilan yung ugat ni. Pag pumintig na talaga yung libido sa ugat. Ay. Woo! To release the erbog. To release the erbog na yon. So, let's move on. Sabi niya dito, since busogret na nga yung rest of the family is love niya, umakit na sila at nagsisleep-a-seal sa mga kanya-kanilang roomeret na. Kami naman ni Bawa na iwan sa baba kunwari, nanunood lang ng Nyiktok Satellite pero behind the curtains, over naman, ay naghahawakan na ng Nyipailarot at Nyitipailarot. Dito kasi! Over. Ayan, may pasikreto. May pasikreto. Dito parang minanunok akong, dito, tonsils to. Kakain ko lang kasi ng sigarilyas. Mani, sita, bato. Hindi, kakain ko lang ng ginataang sigarilyas. So, let's move on. Ayun yun na matunaw yun sa acid. Sabi niya pa dito is, maya-maya pa is nag-lip to lalap na kami. Siyempre, ubog na kami talaga, pero hindi kami pwedeng pumunta sa bedroom niya kasi noon is super strict ng parents namin and baka mamaya daw gawin daw namin kasamaan, sabi ni Muji. May gawin daw kami kasamaan. Okay. Since baka mamaya-maya is magpa-join or naisip namin ni Bawa sa NIR na lang ituloy ang alam mo na, Nyarurot. So, pagdating namin sa NIR sa first floor ng bahay nila, orpap na agad kami, Mima. And fast forward na, gusto na ni Bawa ipasok ang Nyitipailarot niya si Nyipailarot ko. So, super strong si Bawa, ma. Kinarga niya ako, tapos binatong ako sa counter ng NIR nila. Yo, bungbo! I envy you! So, let's move on. Sabi niya pa dito is, mga kinalikot niya ang aking webet.
saglit. Tapos pinasok niya ang kanyang ngiti pa. So, wewet? O baka niya pa ilarot? Baka Ninger ba? Yung wewet. So, I envy you, Riminology. Riminology yan. So, let's move on. Saludo pa eh. Sabi niya dito, grabe kasi busog na nga kami sa Thanksgiving dinner namin. After niya inyosok, todo kami sa Nyarurot. Pero quiet place lang kasi baka may makaninega at may mag-join pa. Hindi namin both na-achieve ang lani niya pero medyo uncomfy ang musician namin para sa amin. Pero pareho kaya umupo naman kami. Position para sa amin, pareho kaya umupo naman siya sa toilet at pumatong ako sa kanya. Maya-maya ay na-achieve na namin both. Ang lani niya, nag-super bass sila. Sa NIR. Buti hindi nasira yung, tag dito yung, ang tawag, kubeta ko. Sa inidoro. So, let's move on. Naka-birth control naman ang mga e-guitars na to. Hindi pa ako ready maging batang Gina at 18. Nasa na! After namin magyarurot sa NIR, pinag-takeout niya ng leftover food at hinatid na ako pa uwi. That same night, nagka-call kami ni Bawa habang naglalaro ng Valorant. May naramdaman akong hapdi sa wewet ko, Sabi ko sa Bawa ko, I think you slapped my wewet too hard. Like, super hapdi talaga, Both chicks pa yun, Akala ko lang talaga gigilis sa wewet si Oms that night and first time ko mag-NIR since nakarating na ako sa baler. Pag-upo ko sa Ginidoro, hindi ko na kaya ang hapde, so tumingin ako sa Bolamin. At eto na nga, ang twist of DJ Mod? May malaking red swollen area sa both chikiret ng wewet ko. Medyo disappointed pa nga ako kasi hindi shape ng kamay ni Bawa yung mark sa wewet ko. Sad face ba? Well, sana na lang, mismark na lang pinalagay sa mo. Pagbalik ko sa call, sinabi ko sa kanya sa Bawa ko na nakita ko. So naturally gusto niya makita. Sabi ko over naman sa ass. Oo nga pala, Miss Sophie. Proof of purchase ko pala dyan yung picture ng wewet ko na sinend ko sa Bawa ko. Sala niya pa yung wewet niya. Uy, ano ba yan? Sabi niya dito, trigger warning na lang baka sabihin yung once na naman to. So yeah, over kami sa Nyarurot bathroom. Counterette nila, kaya yung friction ng wewet ko at counterette, nagkaroon tuloy ng friction, burn ang wewet ng merlat na to. Pag nagdadagok time talaga ako, sige lang siksik ng mga borsekale, ng mga to release the noise. Sige, tinandaan yan. Kayo dito kaya lahat. Matapos na to. Parang nakakabastos eh. So, let's move on. Sabi niya pa dito is, mga 2 months din bago siya naghilma. Kaya di ako makaupo ng maayos for that long. Aside sa picture ng wewet ko nun sa proof of purchase, picture namin ni Bawa that night. Saya pa namin yung pala may sunog na sa wewet ko. For your eyes only na lang, Mima, ayun lang. Thanks for reading my story. Miss ko ng happy moments namin ni Wawa. Naglaho na ata ang pagmamahal. Miss ko na rin ang notaret niya. Uy, epic ng Wawa niya, Afama-famirate nga. At si Outeret din. Epic yung e-guitars natin. E-guitars pala silang pareho. So, readed na. Thank you so much for sending your story. Siguro mag-ingat-ingat kayo kapag nag-narurot kayo. Mali ko ako ba yung lababo doon. So anyway, dumako na tayo sa ating next story. DJ Mod, turning back. So yeah, dumako na tayo sa ating next story. Ang ating category dito is horror / kulaba / family is a love. At ang kanyang titulo dito is hindi laging bakante ang upuan. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie / Daddy Willard / CEO ng Sophie & Co na nilalangaw na ang toe sa kadalhinan ng walang nabili at sa mga egitas na sarap pagkukuruti ng Twilight kapag nakapagsabi ng once. Bakit lahat ba may Twilight? Yung sa Marlat kasi nasa loob, Diyos ko yung Jovaris nila. So, let's move. Hindi galing sa akin mismo tong story. Kwento ko lang to sa akin sa family ko. The same day ito nangyari sa kanila. Nanay ang tawag namin sa Muji ng lolo ko. And sad to say, inuod na siya years before mangyari tong story. Compound pa kami nakatira noon. So like magkakapit-bahay lang kami ng loloret at lolaret namin at si nanay. Bagong taon yon, pag bagong taon lagi nawawala ng kuryente sa lugar namin sa amin para iwas na rin ata sa bunog or baka kasi may nagja-jumper lang kami. Baka kasi nagja-jumper lang kami,
As you, iba sa bayan mag-pay kayo ng bills nyo. As usual, lumabas kami magpapamilya para manood ng pasyotok ng fireworks. Samantala may kinuha yung tito ko sa bahay ng lola ko. Pagbalik niya pagbalik niya ang tahimik niya. Which is unusual siya kasi madaldal yun talaga. Nung tinanong siya ng tita ko, ba't ang tahimik niya? Ang sabi niya, over naman sa tita. Char, nakita niya raw si Muji na nakaupo sa parang sofa pero gawa sa kahoy sa sala ng bahay ni Lola. Nung sinabi ng tito ko saan si nanay nakaupo banda, nireveal naman ni Lola ng usual seat ni nanay noong nabubuhay pa siya. Dun yung favorite seat niya. Totoo naman yun. No, parang the voice chair, ganun. So, let's move on. Sorry po! So, let's move on. Fast forward, British accent me. Lumipas ang isang taon, bagong taon ulit, tulad ng nangyari na kalipas na taon na walan ulit ng kuryente, ma. Bumalik naman ngayon yung syupatid ko sa baler ni Lola para kunin yung ketay niya at nakita niya rin si nanay na nakaupo sa same spot. Grabe kula ba nun, ma, kasi bagats pa ako nun. Ilang araw din akong hindi tumambay sa bahay ni Lola nang dahil doon. Hindi pa doon nagtatapos sa pagpapakita ni nanay. Ilang years na kalipas nito, magpinsan na ako ng mga 4 to 5 years old. Nagkapinsan na ako. Hapon na noon, nakatambay kami sa sala ng bahay ni Lola at nawala na rin sa utak ko noon. Kasi nga, ang tagal na rin noon. Bulbulin na ako ngayon. Okay. May steel wool na siya. Sabi niya pa dito is, Ma'am, kasama ko yung pamilya ko. Nagpapalaugh-laugh lang kami noon na napansin namin nakatitig yung pinsan namin sa isang usual seat ni nanay na walang nakaupo at the moment. So, tinanong namin anong tinitignan niya. Ang sabi niya naman ay, what's Bini po, Chos? Ang sabi niya ay si nanay raw, sabay turo sa upuan. At ma, eto na nga, ang twist of there. DJ Mod? Ma, never niya na-meet si nanay at hindi niya pa nakikita yung picture ka ni nanay. Kilala niya lang si nanay sa mga kwento sa amin ng Lolaret at Loloret namin. At sa pundo ni nanay na pangalan lang ang nakalagay at walang picture ka. Taas balahibo ko talaga naman hanggang Shitty Pirate area. Naalala ko pa nang sabi-sabi ng karamihan sa mga bata ay nakakita ng multoret bago sila tumanda. After nun hindi na nagparamdam si nanay pero ibang multo naman ang nagpaparamdam. Siguro kasi taga-squatter area kami noon so maraming hindi matahimik na kaluluwang kakaiba. Hindi to once ma'am. Picture ka na lang ni nanay ang gagawin kong proof of purchase pero for your eyes only. Alam naman ipakita sa maigil sa picture ni nanay, tegrit na nga, di ko papapatahimik. Ba't mo kasi show? Siyempre, okay. So, wag na kasi kayo, alam nyo na nasaktan kasi sila pag nagwawansa kayo, ang sasama kasi ng mga ugali. Alam nyo parang nakakabastos. So, let's move on. Ma, baka naman kasi ako ang sunod na bisitahin. Yun lang mapa-shoutout na lang sa mga friend ko na si Shan kasi tinulungan niya ako mag-devise ng vocab since new e-gator pa lang ako. Pasabi if readed naman, sana maging successful ang business mo. Thank you so much. So yeah, baka talaga binibisita lang kayo ng Lolaret nyo. Siyempre, parang nangamusta. Hi guys! Hi guys, Eme. So ayun, it's naman, siguro magkausapin nyo na lang para, diba, hindi naman kayo mabobokot, ganun. So yeah, ano pa bang laban ko? Kaluluwa na yun. Alam naman, umupo ako doon. So, DJ Mod, wala na akong laban. Taas na to. Ayun ko na rin yun. Parang may amoy. So, DJ Mod, bilisan mo na. Back. Bilisan mo na. Ba't kasi mapaupuin ako? Alam, upo ako doon para mag-join, di ba? Ayoko po. Marami pa akong plan. Ba't kasi dyan sa seat doon, The Voice? So, let's move on. So, dumako na nga tayo sa ating next CRM kasi ang ingay, te. Alam niyo na, parang, di alam, hindi updated. Siguro kailangan i-KKK si RM na since may mga kasalanan siya na ako lang nakakaalam. Ayan, nireveal na to niya. So, let's move on na nga. Ang ingay ni RM. Skip ads niya nga, skip ads. Yan. So, let's move on with our next story. Ang ating category for this story is BL. Yay! Ayun, naka-urbogon nyo, te. Alam nyo, minsan, walang halong-halong plastic to. DJ! Talagang urbog nyo. So, let's move on. This is BL/libido/slight komedya at ang kanang titulo dito is Snapchat. So, anong gagawin? Let's read it!
Hi, Mima Sophie, aka Daddy Willard, na pinagpatuloy pa rin buhayin ang nalalaos na Sophie and ko. Alam nyo kasi, pinamanifest nyo na Lugestra. Ginagalingan ko na nga eh. Parang awa nyo na, i-sold out nyo naman ha. Ito, minsan lang ako humiling sa inyo. Minsan ako maging craver, sale craver, or check-out craver. Sana naman talaga, matapad na yung pinapangarap kong sold out. So, let's move on. Sana hindi expired na. Hoy, sa paano mukha nyo? Hoy, this is currently free. And of course, may mga tayo, hindi natin tinetestin sa mga animals. And yung mga ginagamit nating ingredients is for yung mga plants. Okay. Hindi siya yung parang, alam nyo yun, ginagamit ginaget sa mga animals and mga malalang chemicals, diba? So, sine-check namin yun, and sine-check namin yung RM yun. For sure, diba? Syempre naman, we promote animal cruelty free. So, let's move on. Anong animal? Cruelty free. So, let's move on na nga. Yun. Sabi niya dito, makakapag-check out kami sa 10-10-10 basta piso sale mo. Pisa pa nga lang. So, ito na. Medyo mahaba itong story ko. Ikaw na mag-decide kung hatiin mo ito into parts. Noong single era pa ang Keki na to, last year, may naging crush ako sa Snapchat satellite. Ay tawagin na lang natin siyang pangalang Ken. Napupugian talaga ako sa kanya, ma'am. Siya ay moreno, bearded, at may tattoos. So, check talaga lahat ng boxes sa akin. Inunahan ko na yung mga co-gators ko ha. May proof of purchase ako, kaya subukan yung mag-wansa. Baka makrompal ko kayong lahat dyan, Meldivel. Every time na nagpa-post siya sa stories niya, ay over naman sa flex, ang biceps niya. Kaya hindi niyo ako masisisi bakit na-erbogan ako sa kanya, ma. Quickie lang ang interaction namin since medyo busy siya sa work niya, and doon ko rin nalaman na siret si Ken. Fast of forward British accent, nagkabawan na nga ako this year, ma, and we met rin from the same app. Live-in ang atake namin ng bawaret ko now, and minsan nag-crave kami ng tresemme kapag tumataas ang temperatura namin. So one time nag-video kasi bawaret na ino-orpap ko ang niti pirate niya para ma-share niya doon sa Snapchat satellite na available kami for fun aliw activities. Bakit mo kasi trade show? Nag-trading. So, let's move on. After niya mag-share ng video rack ako doon, biglang may nag-message kay Bawaret. At dito nag-umpisa ang first at the Wester, Ma. Second, nag-message kay Bawaret. Sinabi niya, psst, pagsaluhan yung niti pirate ko, eme. Hindi yun sinabi, ma. Ano ba talaga yun ito? Ang sabi niya talaga, mais, punta ako dyan sa inyo. Tatambay lang. Sinabi ko kay Bawaret na crush ko dati si Ken. And sinabi rin niya sa akin na friends sila in real life pala. Over naman sa small world. Maya-maya pa, nag-message si Ken kay Bawa na nasa harap niya na nga sa gate namin. Kaya naglabawak na si Bawa para sunduin si Ken. Nag-hi ako kay Ken, and syempre demure na talaga ang atake ko. Alam ka naman galing, pala aura agad, diba? Agad papakita ko sa kanya ang kanyang, mo yun, yung parang erbogagad. We can of us in a bit while waiting kay Bawaret kasi nasa work from home siya that time. Fast forward ulit, natapos si Bawaret sa work niya at dito na nagsimula ang fun aliw namin. Si Bawaret at Ken na muna ang nauna nag-Jingo Plus. After a while, kinuha ni Bawaret ang kamay ko at pinatong sa umuumbok niyang niti pirate ni Ken. Whoo! To release nervousness. Ang galing! I love it. Nagkagamit Whoo! To start the converse. Ganon, parang iba-iba. Ikaw nga, RM. To finish the edited. Ganon, ganon. Gagawin niyo siya, parang, ganon. Ganon. So, bahala kayo. Let's move on. Bahala kayo. Sabi niya dito, ako kasi shy type talaga ako, ma'am. Pero pag niti pirate na ni Oms yun, hindi ko hahayaang maging bato yun. Pinadjubasan na namin si Ken para ma-Jingo Plus namin siya ng maayos, and naman sa ibang ora talaga kapag Oms ang ka-tresemme, ma. Mabulap sa feeling na para bang nanalo ako sa scatter. Yehey! Hinayaan ako ni Bawa na yung orpap ko si Ken first since alam niyang bet ko siya dati pa. Over naman sa consideration. Wow! Okay. Owa. Ano niya fantasy nila yan or nyetish nila? Bahala sila. Basta always do safe nyarura. So let's move on. Habang ginawa-orpap ko si Ken, may napansin akong something wrong. At dito na papasok ang second at twister, ma.
Kahit nag-performance task by Leopard M. Canoy na ang ngiti pirate niya, hindi pa rin tumitigastra. Kaya sinabi ko sa ngiti pirate niya, psst! Yuhu! Nag-building report kami ng ngiti pirate niya. Kinausap eh. Parang cheer mo siya na parang, go, tigastra, go. Tigastra ka na, please. Woo! So, let's move on. Lang yun, ma. At sinabi ko talaga sa ngiti pirate niya, tumayo ka na dyan, no. At papasok ka pa mamaya sa webet ko. Ba't kasi na-building report? So, umuo naman. Umuo ba? Okay, umuo naman siguro. Ang ginawa ko para masolusyonan ng dilubyo ay pinainom ko siya ng Niagra. Nung nag-after effect na ang Niagra, doon ko nakita ang full form ng ngiti pirate niya. Average ang length pero palong-palo sa girt, ma. Kaya alam kong mapapalaban ako sa Nyarurut session. Habang busy namin pinagsaluhan ng ngiti pirate bilang tumawag sa ketay ni Bowa yung childhood friend niyang si Gab. Not his real name, ma. Nose crunch ako kasi ba't nang iistorbo ng Omo-or, pap? Ba malay ko? Ako ba si Gab? So let's move on. Gumara siya dito sa Manila para mag-watch rin ng concert that weekend and bet ni Gab na mag-dinner silang dalawa ni Bowa. So nag-drop siya ng location para mahanap ang apartment namin over naman sa Waze. Nung nasa harap na namin ng gate si Gab, I decided na ako magsusundo sa kanya sa baba. Pero before ako mag-lava walk, nagalit si Bowaret na i-inform ko siya na may nagaganap na tresemme para aware siya sa happenings. Tapos sabi ko, sige. Pagpasok namin ni Gab sa apartment, nakabihis na lang silang dalawa. Pero si Ken ay naka-sandoret at boxer brief lang. Pinakilala na rin ni Bowa si Gab kay Ken and chika minute muna for a while. And after that moment, ma, erbog na ako, ma. Hindi ko napigilan na i-jubal siya ang boxer brief ni Ken na patago para i-orpap siya ulit. Maliit lang space ng apartment namin so kitang-kita lahat ng happenings at ito na ang pinaka-final at the whiz over DJ Mag. Wala akong idea na narinig pala ang pag-orpap ko kay Ken. Kaya nabagaan siya ni Gab na ina-orpap ko si Ken bilang napasabi siya ng psst, pa-join Eme. Eme lang, tumayo sila ni Bowa at Gab para mag-lava walk at mag-i-eatery sa labas. Kulang na lang sabihin sa akin ni Gab na, kaya minsan ayoko na talaga pumasok dito sa apartment na to eh. Kasi lahat ang babastos. Yung iba dito, yung iba dito erbog po. Pass forward again, ay nakabalik na ulit si Bowa sa apartment. Kaya tinuloy na namin ang unfinished business. Nag-take a seated ako sa face card ni Ken at sobrang burapi ka na mag-eatery ng wewet. Napamoan and back ako for 2 reasons. 1, dahil ang galing niya mag-reminology. Panigat naman ng Jokans. And 2, nag-explorate niya yung wewet ko dahil sa mga bird niya. Beard niya. Ano bird? Beard niya! Dead ba na kay Nyinggoy kung marinega niya kami nagtetrasame dito sa floor ng apartment namin. Nakanyogi style na ako para makanyosok na ang matigasan ng ngiti pirate ni Ken sa aking wewet at this time, over ako sa pag-moon and back talaga, ma. Dahil sa ganap ng ngiti pirate niya. Ni-orpap ko ang bawaret ko habang nagpapakasaya si Ken sa maburap kong wewet. After a while, nag-switch places silang dalawa para ma-enjoy ni bawaret ang wewet ko. Nag-missionary na kami ni Ken para magpag-lip develop niya ako at favorite position ko talaga ito, ma, kasi masaya to! Ako that moment. Masaya to! Ma-winner talaga ako that night kasi doon ko naranasan ang mag-nyobol pendiret. Nakayanan ko 2 ngiti pero nang sabay sa wewit ko dahil wala akong tinitake na ibang pampajamoy. Ang euphoric sa feeling, ma. Nung malapit na ma-achieve ni Ken ang La Nina ay nakaluhod sila na kami dalawa ni Bowa para masyutukan ng white cast sa face card namin. At nalasahan ko ang tamis ng white cast niya na para bang pwede nang i-substitute sa white sugar. After that, nagpa-shoot na rin ng white cast si Bowa sa face card ko para ma-achieve na rin ang La Nina. Lagyan ng asin para balot. Nag-ayusan, nag-shower na kami and naulit pa itong fun aliw after a few weeks. Last update ko kay Ken is nagka-GF na siya ulit and is happy with her merlat na. Tama na kayo basahin yung kilik-kilik ko sa haba ng story ko. I hope marilid mo to, Mima. Thank you dahil ikaw ang source of happiness namin ng bawat ko kapag nagdadagok time ka. Sana hindi ka pa mauod, ma. Nasa baba ang proof of purchase ng pickpack namin ng bawa ko. Ako yung nakanguso po sa right. Ma, tapos yung screenshot ng Nyarura at message namin ni Gab after niya kami mabagan siya. For Mima, Sophie, eyes only. Let me know kung saan mo ito narilid. I love you, ma. May narunod pa talagang picture ka dito. Alam nyo, kaya minsan, tayo here na ako. Saan ka kakain? Araw na rin ito. Sorry, kung okay, din nga ako.
Grabe kayo. Peka nga. Okay. So, thank you so much for sending your story. So, please do ingat kayo sa mga, be responsible for the nirurot kineme, diba? Pero hindi ko nahayaan kasi, libido nyo yan eh. Hindi, basta always do be responsible for that. And of course, thank you so much for sending your story. So, dumaka tayo sa ating next story. That's their netish and don't shaming the netish ng mga kasi may kanya-kanya tayong preferences and everything nice. So, DJ Mod, let's move on with our next story. So, yeah, dumako tayo sa ating last story. So, this one is na-read na natin sa TikTok satellite. So, let's move forward to so, i-move to natin siya sa Notify satellite. So, ang kanyang category dito is a BL slash a third jerker is a lush SKL is a lush as light a libido. At ang kanyang titulo dito is ang maharot na cook. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, Nay Sophie, aka Daddy Willard, and sa iyo ng paluging blush on. Mother Earth ng mga igiters at hello din sa mga kapwa ko igiters. Hindi pa ako fluent sa vocabulary pero pagtsagaan nyo na. Share ko lang experience ko noong 2020, nag-stop ako ng college dahil sa financial problem. May muji and puji cannot afford it kaya nag-decide ako na mag-work na lang pero ang hirap maghanap ng work sa Cebu, Nay, pero nagawa ko pa din mag-kronde. So, fast forward, nakilala ko si Guy sa NIAP. Sabi niya sa akin, first time niya makipag-met-met sa NIAP. Sabi ko, bakit? Sabi niya, starata daw siya at gusto niya daw makapag-explore. Nakita niya ako sa grid at nakita daw siya sa akin at gusto niya makipag-met-met sa akin. Dahil first time niya, gusto niya daw ako. Sabi ko naman, sige, gora na at baka maging bato pa. Pero in fairness, over naman sa asa ko sa kanya. Hindi kasi ako naniniwala na may strata sa NIAP. Ayun, nakita na nga kami sa launch sa may Cebu City area, taga Cebu. Alam niyo na yung hidden launch? Hindi ko alam. So, let's move on. Alam niyo na susunod, pagpasok pa lang nila mutak nila ng lipanga ko, holong update kinagat niya yung dilastra ko, ma. At dahil sa ka-Erbogan wapakil, so continue kami sa performance task. Nagjubasa siya, di naman talaga ako impressive sa bortawan niya, pero smooth lang siya, like walang abs, may baby tabs, may bicep siya na very slight lang, pero OMG, na-erbogan talaga ako ng malala sa kanya na Sophie. Inorpap ko yung golden jotong niya at dinilaan ng bortawan niya to the moon and back talaga siya, ma. Para nagtatransform siya as lobo ng ganung level yung kiliti niya. Wala na ba itong bitupig pati, narada ko na yung saging saba na pinakuluan tumigas na ni. Saging saba na pinakuluan niya. Alam mo yon, ang ngiti pirate niya. Dark kasi mother and pakurba talaga siya. Inorpap ko ay binigyan ko ng highest level performance na para bang ako na yung papalit ng seyo ng Chupa Chups. Ma, na-achieve niya na rin niya at di pa nagtatapos, nag-round 2 kami. And this time sa wewet ko naman, ma. Pero di na siya inerbasan kasi mahapdi na yung wewet ko. Nilabasan na kasi man ng first round pa lang, tapos nadugosan na rin yung wewet ko, kaya nag-stop na kami for the Nyarurot session. Fast forward, nag-communicate pa rin kami na at nalaman ko na isa pa na siyang cook. And ang interesting, naghahanap siya ng assistant cook at naka-base yung resto sa Lapu-Lapu City. Di naman talaga siya resto, isa siyang Nye TV family. I offer myself. If pwede ba ako mag-apply, and guess what? Natanggap ako, ma. So, after a few weeks namin usapan, naging BF ko siya. For 1 month, naging mag-OWA. Sa kitchen kasi mawalang Nye TV camera. May stockroom dito sa loob kung saan namin nilalagay yung mga ingredients and liquor namin. May maliit lang na bintana para sa mga orders na nilalabas and yung door namin is nakalock lang lagi. So, technically, pwede niya akong nyarurutin every time. Alam niyo yun? I envy you na naman, no? Mag-duty kayo, tsaka ng erbogan nyo. So, let's move on. Sabi niya dito, every night, may orpapang nagaganap talaga, ma. Either sa stockroom or sa kitchen mismo. May one time na muntik na kami mahuli ng staff namin, which is yung shibuli kong friend. Si shibuli ko yan since pag-i-start pa lang ng pasukan, friend ko na. Alam niyang kreki ako, amoy niya from afar, at alam niyang mag-BF kami ni kuya mo. Okay, nung cook. Mother sweet ni Owa Wells ko, yung shift namin nag-i-start ng 8 p.m. and mag-end ng 4 a.m.
sa jeep, mother, yung antok na ako, yung gusto ko makaslipasil, yung kamay niya inaakbayan niya ako, parang security. Oh, may love na security. Umay mo sa dampe. So, sabi niya dito, pinapatulog niya ako sa may leegan niya. Like, super in love ako sa kanya mo. Kala mo, di ko alam yung nangyayari dito. Yung gitara, I envy you! Yung gitara, no? So, let's move on. Super in love ako sa kanya, and guess what? Sa bahay namin siya nag-i-sleep pasil, and twist over! Di alam ng parents ko na keki ako. At pinakilala ko si Joels na tropa ko. At ka-workmate ko. At sa bahay niya sabay muna siya mag-sleep pasil habang wala pa siyang na-stayan kasi galing siya sa south side ng Cebu. Sa bahay din, mother, may ganap. Matutulog na kami ng mga bandang 6 a.m. Ang layo kasi ng biyahe. Si Owa ko, mother, ginagawang sleeping pills at pag nyonyokol or pag nyanyarurot lang ang baler. And walang mintis yun everyday. Take note, wala akong kwarto. Kung saan makasleep pasil parents ko, ang kapatid ko, doon di kami nag-sleep pasil sa morning. Para di kami nahuli at nagtatalokbong kami ng kumot kahit maginit. Lagi niya kinakalikot yung wewet ko pag ma-erbogan siya pag napansin niya, di ko nga bet eh. Pag napansin niya di ko bet, nire-remeret niya yung wewet ko. Sino ba naman hindi gustuhin yun, di ba? Ikaw lang, te! Malay ko, yung time lang ko dito eh. Managkot-kot ng dali. Managkot-kot. And spooning talaga ang nyarurot namin hanggang sa orbasa na siya noon at then mag-sleep pa sila. 4 months after, nagbago siya Usually, wala kaming day off talaga kasi kaka-open pa na ng KTV and kami lang dalawa yung cook. Naiwan ako sa kitchen and siya naman nag-day off at gumala. Nagtaka ako, Mima. Diba? Habang busy ako, si Shibuli na friend ko, kinausap ako, sabi niya, di niya kinaya yung konsensya, Sobrang bait ko daw sa everybody at ako lang daw ang di nakakaalam. At eto na nga, ang twist over, DJ Mod. Si Owakas ko pala ay may ka-fling-fling na customer, kaya pala minsan siya mismo nag-serve ng mga orders. Which is, di niya naman role yun kasi head chef siya. And 2 weeks na daw sila nag-uusap. Akala ko keki siya. Kasi mapapaaway ako, te. Isa pa lang, Merlat. Wala akong laban dun, Nay. Wala akong nipайлaro. Talo na ako. Di na ako nagsalita. Tinapos ko yung trabaho ko at nagtag si Owa na susunduin niya daw ako. Sabi ko, okay. Pagdating niya, binato ko yung mga empty na red horse at kinurumpronta ko. Nang basag ng bote. Manabasag ng bote. Mabuti na lang di na siya na bullseye ret nyo sa sahig tumama at naiyak ako, te. Na-broken ako. Yung heart tsaka yung wewet ko na broken. Sabi ko sa kanya, wag na siyang umuwi sa amin dahil ipapabugbog ko siya sa mga kapatid ko, which is not true naman, Di nga nila alam na keki ako, diba? Umuwi ako mag-isa, nag-impake na nga ang gamit at diretso labas sa bahay at pumunta sa Lapu-Lapu para i-drop off yung mga gamit. Nagtag siya sa akin kung saan daw ba siya uuwi. Sabi ko, maghanap ka or sa bus terminal ka mag-sleep-asil. Wala akong pake at kakasweldo mo lang, break na tayo. Ayan, sabi ko na, ibibreak niya yung buti naman. Hindi yung magpapakasyongan na naman, diba? So, let's move on. Pinangsabi niya dito, pagkabukas, kami uli magkasama sa kitchen. Todo sorry siya sa akin at di niya daw uulitin. Sabi ko, magre-resign ako today and last day ko na. At timing, mother, mga 12 may pumasok na customer, sabi ni Shibuli, si Ate Merlat daw at mga barkada yung pumasok. Sabi ko na lang, Shibulit is di mapakali, sinunod niya sa New Year at doon kinumpronta. Nalaman ni Merlat na yung kinakain ng nyoging na saba, galing pala sa wewit ko. Ang epic ng face ni Ateng. Sabi ko, hayaan na lang at umalis. At ito na pinaka-last at twister, May nag-message sa akin sa messenger na Merlat. Ibang Merlat to. Ito yung perverse live-in partner ni X. Dahil sa galit din siguro pinagsalitaan niya ako at binabantaan. Sabi ko, wala na kami. Break na. Nangangabit ng Merlat. KKK. Kulong. May kulangot sa Buwelo. Adjust na kulangot. So sabi niya dito, to make it short, may anak si X sa previous live-in partner niya at di na sinusustentuhan. Alam niyo yung KKK nyo na yun. Kaya minsan, parang parang nakakabastos So let's move on. Yung KKK na yan, yung mga ganyang walang kwenta yan, diba? Puro aura-aura pag naka-bunax. To release warrant. So let's move on. Nakawin next story. Today's studio. Short update sa kanya ngayon, stay strong pa rin si X at yung Merlat niya sa KTV. May anak na sila ngayon 2. And guess what?
nagme-message sa akin, gina-contact niya din ang aking Puji nung buhay pa siya last year, yung Puji ko. Without knowing me, and di siya makamove on daw, and nagsasorry siya sa father ko, which is na-appreciate ko naman. Sa tingin mo na Sophie, re-replyan ko ba? At by the way, nandito ako sa Australia, namumuhay ng payapa with my afam. Next story ko na lang to, Nay Sophie. So, yun lang, Nay, mahap din yung kilikili ko. Tama na kayo, resibo ko. So, syempre doon ka na lang sa afam. Huwag mo na replyan, te. Block mo na. Anong gusto mo? Mag-revenge pa. Hayaan mo na siya, te. No? So, bumelo ka na dyan sa Australia. Para, diba, tuloy-tuloy lang ang life. Huwag nyo nabalikan yung mga nagpasakit sa iyo, nagpahirap sa iyo, 'di ba? Wag din natin ibalik yung mga traumata. So, yeah, wag mo replyan ano nag-iisip mo for kulok? Don't question my love for Blackpink, okay? So, let's end this. Thank you so much for sending your story, and yeah, thank you so much for joining me dito sa YT Satellite and Notify Satellite. Syempre ang una kong diba? Mag-watching na kayo dyan. Subscribe nyo. And syempre, don't forget to, to buy my Lip to Lalap collection. Malapit na this coming Friday na ang ating launching. So, yeah, that's all. Tama na kayo maganda yung kilikili ko. So, bye, Igiters. I love you. I was a gold. Ha? I'm a gold. Ha? I'm a gold.